Okay, itong question ng sender. Nag-work po ako sa private employer, tapos tinanggal ako, walang benefits na binigay sa akin. 28 years na po ako nag-work sa kanila, wala po ba akong makukuha? Okay. Merong dalawang klase ng termination. Yung isa, termination based on authorized causes under the labor code. Yung isa naman, termination based on just causes under the labor code. Dito po sa dalawang ito, ang termination based on authorized causes lamang yung pupwede kang makakuha ng separation pay for every year of service kapag ikaw ay tinanggal ng employer sa trabaho. So, ano-ano itong mga authorized causes na sinasabi natin? Kung may redundancy, kung may retrenchment to prevent losses, kung mayroong installation of labor-saving device, kung may closure sa inyong kumpanya, nagsarado ang kumpanya. Ngayon, ano naman itong tinatawag nating just causes for termination? Ito yung mga aksyon na ginawa ng empleyado na nag-lead sa decision ng company na i-terminate yung employment. Okay? Kagaya halimbawa ng serious misconduct ng employee. O kaya may willful disobedience. O kaya nakakommit ng crime ang employee laban sa person o property na employer. Or nagkaroon ng loss of trust and confidence. Okay, nawalan ng tiwala at kumpiyansa ang employer sa kanyang empleyado. Or nagkaroon ng fraud. Okay? Yung mga yun ang example ng just causes for termination. Kapag yun ang grounds ng termination mo, wala kang makukuha. Okay? Walang separation pay na ibibigay sa'yo. Kasi yung termination mo ay brought about by your action. Okay? Yung separation pay po kasi, ibinabayad sa empleyadong tinanggal ng employer dahil mayroong redundancy, may retrenchment, may closure, o kaya may installation of labor-saving device. Ibig sabihin, galing sa kumpanya yung action para tanggalin ka sa trabaho dahil mayroong redundancy, retrenchment, ganon. Pero kung galing sa'yo, nagkaroon ng just cause para sa termination mo dahil sa maling ginawa mo or sa violation mo sa company policy, ganon, walang separation pay na makukuha. Ngayon, kapag tinanggal ka ng employer after 28 years of service, nasatisfy kaya yung dalawang due process bago ka tanggalin? Una, procedural due process. Ito yung dapat nabigyan ka ng dalawang abiso, written notice, and isang opportunity for hearing para ma-explain mo yung side mo, masabi mo yung mga depensa mo. Yun, procedural due process ang tawag doon. Nabigay ba sa'yo yun ng employer? Pangalawa, substantive due process. Ano ba ang dahilan? Bakit ka tinanggal? Okay? Meron bang basis yung termination sa'yo na employer? May nagawa ka bang violation? Serious ba or gross yung violation na nagawa mo sa kumpanya? Sapat na basis or dahilan para tanggalin ka? Yun, substantive due process po yun. Ngayon, ano ang mangyayari kung hindi nagawa ng employer yung sinabi natin kaninang procedural due process? Walang dalawang written notice and walang opportunity for a hearing. Hindi ka nabigyan ng pagkakataon na explain mo yung sarili mo or depensahan mo yung akusasyon laban sa'yo. Kapag hindi po nagawa yung procedural due process, and ipagpalagay natin na meron talagang basihan yung termination mo, okay? Meron kang serious
or gross violation. Okay? Pero hindi ka nabigyan ng procedural due process, walang dalawang nakasulat na abiso and walang opportunity for a hearing, valid pa rin yung dismissal mo. Pero magbabayad si employer ng danyos sa'yo o tinatawag na nominal damages. Ang halaga nito ay 30,000 pesos kasi na-violate yung karapatan mo to procedural due process. Okay, hindi ka nabigyan ng procedural due process bago ka tanggalin. Pero valid yung dismissal mo. Yun po yung epekto kapag hindi sinunod na employer yung procedural due process of termination. Ngayon, paano naman yung violation sa substantive due process? Ganito yon. Halimbawa, meron kang misconduct na nagawa. Pero hindi siya serious misconduct. Tinanggal ka. Violation po yon ng substantive due process. Anong ibig sabihin nito? Kapag yung substantive due process ang na-violate na employer, illegal yung dismissal, entitled ka ngayon sa reinstatement and full back wages. Reinstatement, ibabalik ka sa dati mong posisyon na hindi nawawala yung seniority rights. Full back wages, sahod na magmula nung time na tinanggal ka hanggang sa maging final ang desisyon, makukuha mo yon. So, reinstatement plus full back wages kapag na-violate na employer yung substantive due process. Halimbawa naman, meron kang disobedience. Okay? Pero yung disobedience mo ay hindi mo lang nasunod yung isang procedure due to oversight, nakalimutan mo, hindi mo sinasadya. So, yung disobedience mo ay hindi willful. Okay? So, hindi po siya ground para tanggalin ka sa trabaho. Hindi po enough yung basis na yon para i-terminate ka ni employer. O halimbawa naman nagkaroon ka ng negligence sa kumpanya. Pero yung negligence mo, mababaw lang, maliit lang, kumbaga. Pwede ka bang i-terminate? Hindi. Kasi dapat yung negligence mo ay gross and habitual. Ibig sabihin, malala, malubha, and paulit-ulit. Halimbawa naman, tinanggal ka based on loss of trust and confidence. Yung position mo, admin ka lang naman, hindi ka naman humahawak ng pera, hindi ka naman custodian ng property or supplies ng kumpanya. So, yung position mo ay hindi considered position of trust and confidence. Pwede ka bang tanggalin based on loss of trust and confidence? Hindi. So, kung yun ang ginawang basihan ng employer mo sa pagtanggal sa'yo, na-violate ngayon yung right mo to substantive due process. At dahil dyan, maaaring yung dismissal mo ay illegal. Okay? So, kapag illegal ang dismissal mo, pwede kang mag-file ng illegal dismissal case and kapag nanalo ka, entitled ka sa reinstatement and full back wages. Ngayon, paano naman kung hindi ka tinanggal pero nag-resign ka after 28 years in service? Meron ka bang makukuhang separation pay para sa mahabang panahon na nagtrabaho ka para sa iyong employer? Wala po. Kapag voluntary ang resignation ng empleyado, walang makukuhang separation pay maliban sa huling sahod and sa prorated 13-month pay and sa money or cash equivalent ng prorated service incentive leave o SIL. So, yun lamang po yung makukuha mo kapag nag-resign ka sa kumpanya at mahaba na yung panahon na nagtrabaho ka sa kanila. Wala pong separation pay yun. Pero ang makukuha mo, yung huling sahod mo, prorated 13th month, and prorated cash equivalent ng SIL. Okay?